In our gospel, the Pharisees said, he drives out demons by the prince of demons. And then Jesus said to his disciples, the harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Magandang hapon po o magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Amo. Kamusta po kayo? Maya po. Pwede pong pakitingnan nyo yung katabi ninyo at pakisabi, mahal ka ng Diyos. Mahal din kita. Mahal mo rin ba ako? Ayan, di po yata ninyo mahal yung katabi ninyo. Kaaway nyo po yata. Hayaan nyo pong dalawang bagay ang ating pagnilayan. Our gospel has two messages. The first one is about the ministry of exorcism of Jesus. And second, about prayer, especially praying for the harvester, for the master, to send laborers for the harvest. Ibig sabihin, to pray for vocation to the priesthood, religious life, to become a religious nun, and so on and so forth. Kung titingnan po natin, meron pong isang ministry sa simbahan na recently po ibinabalik dahil matagal nang kinalimutan. The Ministry of Exorcism and Spiritual Liberation. I am one of the appointed exorcists in the diocese. Actually, in-appoint po ako ng Archbishop as the head of the exorcism ministry in the Archdiocese. Alam niyo po, to tell you the truth, yung mga napapanood po natin sa mga exorcism films, most of them po, naranasan ko na. Meron po akong isang kaso, 16-year-old girl, when I was about to pray the exorcism prayer, siya po yung nag-levitate. Tumaas. Ang kanya pong posisyon, hindi po yung nakahiga na ganon. Nakatayo po siya, nakaganon yung kamay niya. Parang minamak niya ang krus. And then, habang siya papataas, sabi ko, in the powerful and salvific name of Jesus, I command you, evil spirit, to go down. At unti-unti po siyang bumaba. And then, pinray over namin until siya po'y lumaya. Meron din pong isang nagwawala. Pag pinapakinggan mo siya, parang 7 boses ang naririnig mo. Meron din po na 7-year-old boy, humahawak sa kanya, kasing laki nung dalawang ito, 7, nababalibag niya. Meron siyang extraordinary strength. Pag ganun po, you can already suspect that the case is demonic in nature. At madalas pag pinag-uusapan pong exorcism, natatakot po tayo. Lalong-lalo na pag nagdadasal ang exorcist, sumisigaw ang demonyong umaalipin sa tao. Actually, dapat di po tayo matakot. Kasi sa prayer of exorcism, pag sumisigaw po ang taong yon, ibig sabihin, nasasaktan siya sa dasal ng simbahan. O kaya, pag sumisigaw ang isang possessed by an evil spirit, in front of a relic of the true cross or any relic or in the church, ibig sabihin nagre-react kung ano yung demon na nasa kanya. Sabi po ni Father Sikia in his book, Exorcism, Encounters with the Paranormals and the Occult, sabi niya, God is more powerful than evil spirit. We should not fear evil spirits because God is more powerful than them. And the Lord will surely protect those who entrust themselves to Him. Tingnan niyo po sa ating ebanghelyo, merong isang demoniac na hindi makapagsalita, dinala kay Jesus. Nung dinala kay Jesus, siya'y napalaya at gumaling. Ibig sabihin, it is the power of Jesus. Mga kapatid, hindi lamang yung pinoposes ang under the power of the evil one. If we are in the state
of mortal sin or sin, we are under the authority of Satan and his demons. Ibig sabihin, mga kapatid, importante na tayo nasa estado ng grasya, in the state of grace. Simple lamang yon, that we do not possess in ourselves mortal or grave sins. Example of a mortal sin: adultery, bigamy to those married in the church. Homosexual relationships, especially physical contact, because this is against the natural law of God. To young people who engage in premarital sex, yan ay grave and mortal sin. Yung hindi ka nagsimba ng linggo na sinadya mo, wala namang valid reason, ang daming pagkakataon na magsimba ka, that is a mortal sin. In the doctrine of the church, ito po lagi kong pinangangaral sa parokya ko. In the doctrine of the church, in our catechism, pag meron kang mortal sin, you should not receive communion unless you went to a confession, kinonfess mo yung mortal sin mo. Dahil pag tinanggap mo ang banal na katawan ni Kristo, nasa estado ka ng mortal sin, you are not in the state of grace or state of sin. It is a sacrilegious way of receiving Holy Communion. Sabi po ng isang exorcist, si Monsignor Ripperger ng Amerika, sabi niya, to a Catholic baptized Christian who go to communion in the state of mortal sin, there is a demon beside him laughing because that person is mocking the body of Christ in a sacrilegious way of receiving Holy Communion. Pasensya na po, sabihin niyo na po akong conservative, but that is the doctrine of the church. That we should be in the state of grace when we receive the most sacred body of Christ in the holy sacrifice of the Mass. Hindi po natin alam ito dahil bira na lang pong pari ang nagsasabi nito. Sabi din po ng isang exorcist, kinamumuhi yan ni Satanas pag ang pari nangangaral patungkol sa kasalanan, pagbabalik loob at sa mga mortal sin and grave sin. Dahil ayaw ni Satanas at kanyang demonyo na malaman ng tao ito upang manatili sa kasalanan at mamatay upang mapunta sa walang hanggang kaparusahan. That's why most of the exorcists are preaching about repentance, mortal sin, sinfulness, God's call for us to repent and to renew our lives, especially in going to the sacrament of reconciliation or pagkukumpisal. Pag nasa estado tayo ng kasalanan, wala tayo sa bandera ng Diyos. Nasa otoridad tayo ng kalaban ng Diyos. Pag tayo naman, mga kapatid, nakasentro ang buhay natin sa kayamanan, pagnanakaw, yan ang sinabi ni San Pablo na, the root of all evil is love for money. Actually, hindi po money is the root of all evil, hindi. Minsan minimisquote natin, sinabi po ni St. Paul, the love for money is the root of all evil. Because money in itself is intrinsically good. If we have in life, we should give more to the poor and the needy, to those in great need, not to become selfish. Yan po madalas ang ginagawa ng kayamanan. Nagiging makasarili, nagiging makapangyarihan, to the point na ginagamit ang salapi hindi para tumulong kundi para manakit, para maging makasarili, para gamitin ang kapangyarihan, para pumatay, manakit, manira ng iba.
Pag tayo din ay punong-puno ng galit, punong-puno ng ginggit, punong-puno ng paninira sa kapwa, that is also a sin. We must liberate ourselves and exorcise ourselves from the sins. Ang exorcism po kasi ibig sabihin niya, to drive away the evil in us. Tanggalin anuman ang masama, ang nakakapaglayo sa atin sa presensya ng Diyos. That is the primary mission of Satan and his demons, to make us far away from God, not near God. Ang ibig sabihin po ng salitang devil, galing po sa salitang diabolos, ay to separate, to make it far away, and to divide. Unang-una mga kapatid, anong mga kasalanan na kailangan nating baguhin? Anong mga pagkakataon, mga bagay na nakakapaglayo sa atin sa Panginoon? Kailangan nating talikuran yan, iwanan. Kung mortal sin yan, kung pumunta sa kumpisal at magbalik loob sa Diyos. Pangalawa, manalangin para magkaroon ng maraming pari, maraming religious, para tumugon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po nito mga kapatid, we pray to the Lord that He will grant us more vocations to the priesthood, to the religious life. Ako lagi ko pong sinasabi kay Mother Angelica, sa mga madre po dito, na magdasal sila. They offer sacrifice so that the Lord will grant many vocation to the Benedictine way of life. At currently po, meron po silang 100, ay isa lamang po pala. Ayun pong isa, babalik na po. Ayan, pagdasal po natin yung isa na pumasok na din. At ipagdasal niyo po ang mga seminarista ngayon na naway sila'y tumugon upang sila'y maging mga mabubuting lingkod ng inang simbahan. At ipagdasal niyo rin po kaming mga pari. Naway kami pong lahat ay maging tapat sa aming sinumpaang tungkulin. Sa akin pong parokya, lagi ko pong sinasabi ito, pray for your priest. Support your priest. Love your priest, but do not fall in love with them. Nung baka po love, na in love kayo, no? Lahat pong, sa Pampanga pa naman po, halos yung mga pari, gwapo. Libang lamang po ako, po yata yung pinakapangit. No? Pagdasal niyo po kami, bakit? Kasi madalas kayo po, pag nilalapitan niyo kami, ay, Father, pagdasal mo ko. Father, pagdasal mo yung anak ko, magbo-board exam. Father, pagdasal mo ko, magdadaan ako ng dialysis, medical operation. Pagdasal mo ko, Father, tumama ako sa loto, sampaling yan, sukal yan. Joke lang po yun. Pero sino po kaya sa atin na nagsabi na sa ating parish priest, Father, pinagdarasal kita? Minsan wala man. We always ask prayers for our priests, from our priest, but do we pray for them? Especially for their perseverance, so that they will remain faithful to their vocation until the end. Alam niyo po ito, I would like to speak for us priest. Di niyo po alam, minsan, pag Sabado at Linggo, may lagnat yung parish priest niyo. Dahil siya lang mag-isa, he has to stand and celebrate Mass 7, 8, para matanggap ng tao ang katawan ni Kristo at marinig ang salita ng Diyos. Pero hindi mo na alam, nilalagnat pala sa inyon, inuubo na siya at nahihirapang tumayo.
Alam niyo po, the very best gift that you can offer to us priests is your prayers. Pray for us, especially for our personal sanctification. Pray for us so that the Lord will always grant us health in mind and body so that we can continue shepherding the souls entrusted to us. Pray for us, your priest, so that we will proclaim the good news of salvation, not ourselves. Pag sinabing love, support, kinukumusta kaya natin yung parish priest natin? Ako, natutuwa po ako sa parokya ko ngayon. Meron pong minsan nangungumusta, "O Father, kumusta ka na? O Father, nag-almusal na po ba kayo? Father, hindi ko po kayo nakita ngayon. Iba pong nagmisa, nagkasakit po ba kayo?" Po, nakaraan, hindi po ako nagmisa sa parokya namin. Kala po nila may sakit ako. Hindi po nila alam, pumunta po akong South Korea, nagbakasyon, nag-pilgrimage. And there is this, at least 3 persons. Lagi na sinasabi, "Father, kakatapos lang po naming magrosaryo, pinagdasal po namin kayo." For us priests, when we hear these things, malaking bagay po yun. Ibig sabihin, pinagdarasal natin ng ating mga pari upang sila'y maging banal. Pangalawa, wala naman pong perpektong pari. Huwag po kayong maghanap ng perpektong pari, wala pong ganon. Walang perpektong obispo. Walang perpektong kardinal. There's no perfect pope. Sana po pag meron kayong naririnig o merong reklamo sa pari, ang unang gawin, hindi siraan ng pari. Ipagdasal, especially for his conversion. Ako, pag meron pong nagsasabi sa akin yun, "Ay, nagkaroon ng ganyan," ang sasabihin ko lang, ipagdasal natin siya. Naway mapagtanto niya kung anong nagawa niyang mali at bigyan siya ng kababaan ng loob upang ma-realize ito. We pray for our priest. Meron pong isang magandang panalangin para sa mga pari na nakalimutan na natin pong dinadasal. Nung bata po ako sa aming parokya, sa San Nicolas de Tolentino Parish, sa Macabebe, lagi ko pong naririnig yun before the Mass, dinadasal po yun ng mga lectors and commentators sa parokya. Isa pong article ng panalangin yun ay sabi niya, "Panginoon, pinagdarasal ko po ang mga pari, lalong-lalo na yung paring nagbinyag sa akin. Yung paring nagdala ng katawan ni Kristo sa akin. Yung paring nangaral ng mabuting balita. Yung paring pumunta sa bahay ko nung ako'y may sakit at kanyang nilanyaan. Yung paring may sakit, yung paring nalulungkot, at yung paring nagdala sa akin ng pagpapatawad ng Diyos sakramento ng pangungumpisal. Naway Panginoon, lingapin mong lahat ng iyong pari upang sila'y maging banal at makarating bandang huli sa huling saglit ng kanilang buhay sa iyong buhay na walang hanggan." My dear brothers and sisters, our lectionary readings for the day, especially the gospel, is teaching us 2 things. By the virtue of our baptism, we are called to spiritual warfare, to fight the evil in us by changing our hearts and our ways, by going to the sacrament of confession if we are in the state of mortal or grave sin, and by becoming more faithful to our baptismal promise. Di ba nung nakumpilan po tayo, nung sinabi natin, "Do you renounce Satan?" Yes, I do. Do you renounce all his works? Yes, I do. Do you renounce his pomps? Yes, I do. And then after that,
we profess our faith in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ibig sabihin, wala namang perpektong tao. But when we strive to change the evil in us, the Lord sees our soul. On the other hand, if we continue to be in the state of sin, the Lord does not see us. The more we strive to become good, the more our soul is being lightened up and the Lord sees it. But if we are in the state of sin, our soul is being darkened by sin, hindi nakikita ng Diyos. At pangalawa, naway sa misang ito, sa bawat araw ng ating buhay, pag tayo nananalangin, ipanalangin natin ang ating mga pari, lalong-lalo na sa kanilang katapatan, sa kanilang bukasyon, sa paglilingkod sa Diyos, pagpapahayag ng mabuting balita, at pagdadala ng katawan ni Kristo sa banal na misa. I would like to end with a story from Saint Francis of Assisi. Nung minsan, tinanong si Saint Francis ng isang bata, pag nakakita ka ng sabay na taong anghel at pari, sinong una mong lalapitan? Kayo po, sinong una niyong lalapitan? Angel po siguro, no? Yan, ikaw, Mother Angelica, angel ba lalapitan mong una? O, angel daw po unang lalapitan niya. Kay Saint Francis po, hindi angel. Sabi niya, I will kneel down before the priest. Why? Because the priest gives me the body of Christ in the Mass. Yung anghel, hindi mang siyang binigyan ng grasya ng Panginoon upang gawing katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at alak. Ang pari lang. Luludo ko sa pari, sabi ni Saint Francis, kasi siya ang magbibigay ng pagpapatawad ng Diyos sa akin. Luludo ko sa pari dahil siya ang magbibigay ng kagalingan sa akin na galing sa Diyos pag ako'y may sakit. My dear friends, let us exorcise and eliminate the evil in us so that we will become worthy followers of Christ. And as followers of Christ, let us pray for His beloved priest so that they will be faithful to their promise of priestly vocation and service until the end. Amen.